Yung bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list. So, kung magpapatuloy ang trend, walang kaduda-duda pagdating ng 2028, Sara Duterte ang magiging presidente. Ano mga banta sa magpagiging presidente ni Sara Duterte? Unang-una, ang paghihimasok ng Amerika. Okay, ayan na nga, no? Magandang balita galing kay Attorney Harry Roque na sa kanyang mga analysis po ay alam na niya na mananalo itong si Vice President Inday Sara Duterte sa pagiging presidente sa 2028. Pero kung good news man yan, meron rin na intriga at analysis itong si Attorney Harry Roque na may banta. Okay? Yan rin ang the downside. Kung si VP Sara ang maging presidente sa 2028 ay merong banta. Ano kayang banta ito? Okay? Mamaya pakinggan natin ang buong vlog ni Attorney Harry Roque para malalaman natin ano ang maging posibleng banta dito, ha? Okay, mamaya. At pag-usapan rin natin itong sinabi ni Torre for the first time. Ako po'y naniniwala sa sinabi ni Torre at ako po ay 100% sang-ayon po sa sinabi ni Torre na lahat ng adik ay pangit. Wala raw adik na gwapo. Lahat raw na adik ay pangit. Ay, alam mo Torre, super agree ako dyan. Ay, super agree. At ito, panoorin rin natin itong sinabi ni Attorney Guanzon, no? Rowena Guanzon. Nag-comment na siya patungkol dito kay Martin Romualdez. At siya po ay dismayado na, 15 contractors lang ang imbestigahan sa sobrang dami. 5,500 flood control projects pero 15 contractors lamang ang imbestigahan. Parang pumapalag itong si Attorney Rowena Guanzon dyan. Okay? At binatikos niya ang mga congressman dyan sa House of Representatives patungkol dyan sa flood control projects na umaapaw na korupsyon. Grabe. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, no? Pero bago natin yan pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, ayan unahin muna natin itong sinabi ni Torre. Nasang-ayon tayo. Okay? Kayo nang humusga. Kayo na ang humusga kung mag-a-agree ba kayo kay Torre. Okay? Sang-ayon ba kayo kay Torre? Okay? So, Torre, pasok! Yung bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita pa yung, di ba dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Yung bottom line lang dyan. Ay, nako, Torre. Alam mo, Torre, no? Sa lahat ng mga sinasabi mo, for the first time, nag-a-agree ang taong bayan na lahat ng
adik ay pangit. Tama nga naman. Tore ha. Siyempre, sino ba namang gumagwapo kapag gagamit ka ng substance, di ba? Pangit talaga. Kaya Tore, tama ka. Pangit ang adik. Tore ha, wala akong sinabi ha. O basta agree ako kay Tore na lahat ng mga jadik na yan ay pangit. Di ba Tore? Pangit? Pangit Tore, no? Pangit, no? Tore, at least si Tore ay nagsasabi ng totoo dito ha. Hangang-hanga ako sa sinabi, at least nagprangka siya, no, sa harap ng taong bayan na ang mga jadik ay pangit. Pangit. Tore, pangit. Tore, pangit. Di ba Tore, pangit sila, no? Wala ko sinabing pangit si Tore ha. Basta tama ang sinabi niya na pangit yung mga jadik. Ay. Okay yan Tore, at least umamin ka na umamin ka sa sarili mo na itong mga adik na ito ay ikaw mismo, opinion mo yan ha, na ang lahat ng mga jadik ay pangit. Pangit Tore ha, pangit. Super agree sa'yo Tore, okay? Kayo nang humusga ha. Kung maniniwala ba kayo kay Tore na pangit ang mga jadik na yan, okay? Mag-comment kayo, anong masasabi mo sa sinabi niya? Pangit nga. Totoo to. I agree. Pangit nga. Pangit. Okay? So, eto. Punta tayo kay Rowena Guanzon. Eto. Binatikos na ni Rowena Guanzon itong mga pakulo ng administrasyon na imbestigahan itong flood control projects. Oo nga naman. Tama naman itong si Ma'am Rowena Guanzon. Kung mag-iimbestiga naman kayo, dapat lahatin mo na. Bakit? Ang lumalabas dito, 15 contractors only. Ha? Nasali pa yung campaign kasamahan no na ni Cheese Escudero na link kay Cheese no na isang contractor. Sino ba namang hindi magdududa dyan na sinali nyo yung kaibigan ni Cheese na contractor? I don't know ha, anong na-link ito ni Cheese Escudero na contractor, no? Parang nakalimutan ko, parang campaign donor or campaign manager. Kalimutan ko, basta na-link ito kay Cheese Escudero na nasali dito sa 15 contractors. So, hindi ba iwasan na ang taong bayan mag-isip na naman, sinali si Cheese Escudero kasi demolition job na naman ito kay Cheese kasi hindi na patuloy yung impeachment trial dyan sa Senado. Kaya itong si Ma'am Rowena Guanzon ay nagalit na galit. Bakit ganyan? No? Yung mga nasa House of Representatives gusto nilang imbestigahan itong mga corrupt na ito. Pero ang mga mag-iimbestiga sa mga corrupt ay yung mga corrupt rin. Imbestigahan nila sarili nila. Ito, panoorin natin si Ma'am Rowena Guanzon. At Ma'am Rowena Guanzon, pasok. 15 na contractors. 15 lang. Ang naka-corner ng flood control project funds. 5,500. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kundi sa past 5 years. Correct. O kaya, sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. Good luck. Ito po ang mga congressman na contractor din. Ito po ang nambababoy sa ating party list. Correct. Na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty. Kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman. Nagdagdag pa siya, asawa niya, at anak niya, at kanyang kanang kamay, ay 3 congressman din sa party list nila. Kakahiya ka, Romualdez? Saan ka makakita
Yung dating speaker. Wala namang party list yun. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas, sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera at tax na lang ng tax ang gobyerno. Tama. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa kawawa tayo. Mahihirap, para sa kalusugan ng mahihirap. Sila lang ang yumayaman. At sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Kaya pala gumuho. Mag-earn naman ng income gumuho sa ng mga tulay. Kaya pala gumuho kasi binabarat. Ito po talaga ang problema natin yung corruption. Correct. 3 years na si BBM. Meron tayong PACC, Philippine Anti-Corruption Commission na tinayo ni Tatay Digong. Anong ginawa? Binura ni Bongbong Marcos. Ikaw ang salarin, Bongbong Marcos. Bakit mo giniba ang Philippine Anti-Corruption Commission, PACC? Ayan, lumaganap ang corruption. Di ba? Saka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na. Correct. Tigilan na. Ngayon ka lang nakarealize, Bongbong Marcos, sa 3 taon? Wala na. It's too late, kumbaga. Too late. 3 taon? Tulog lang? Correct. Ang presidente natin, hindi niya alam na ang GSIS pala natin kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan, ay ilagay ng chairman at ng mga direktor sinugal ang 1 billion sa isang online gambling company. Kakapal ng mukha. Hindi alam ni BBM? Wala nga siyang alam. Hindi nga marunong. Ganyan. Sabi ni VP Sara, hindi marunong. Iling-iling lang siya, para siyang, well, you know, I didn't know that. You didn't know that? Kapal. So what are you gonna do about it now, Mr. President? Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Ineffective leadership. Pinaka-stable yan na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo naming mga government employees. Correct. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment dyan Dahil akala nila kikita yung online gambling. Ang sariling interest. Hinuhututan. Di ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga na mga public officials na empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public figure ako. Hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant, ay hiyang-hiya po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal ang mga public officials at empleyado na pumasok man. Dapat role model kayo, pero kayo ang gumagawa ng sugal dyan. Bakit yung ang pera pa ng mga public mga nagtatrabaho ng gobyerno ang ginamit niyong kabalastugan sa casino. Lalo na po mga empleyado, huwes, piskal, at mga elected officials. Pero ang GSIS chair at ang mga direktor, wala silang konsensya. Naglagay ng 1 billion na pera ng GSIS at mga miyembro dyan sa online gambling. Ang kakapal ng mukha. Talong-talo na ngayon. Talong-talo na. Hindi na maibabalik yung pera natin. Dapat sa mga yan, kasuhan niya ng plunder. Dahil more than 50 million yung 1 billion na. Nakakagalit talaga.
walang taong bayan na hindi magagalit sa ginagawa nila. Ganyan po ang administrasyong Marcos negligence. Bakit nagawa ito? Dahil sa style of leadership ni Bongbong Marcos na pabaya ka lang. Lutang ka kasi. Tama nga ang sinabi ni Tatay Digong, bangag ka bangag. Kaya lutang yung utak mo. Diba? Punta tayo dito kay Atty. Harry Roque para good mood naman tayo sa good news, no? Na si VP Sara po ang maging presidente sa 2028. And yan po ang analysis opinion ni Atty. Harry Roque. Pero there's also a downside. Merong banta na mangyayari. Ano kayang banta itong sinasabi ni Atty. Harry Roque? Okay? Atty. Harry Roque, pasok. At ang buting balita po lumabas po yung isang survey ng WR Numero Research Survey na nagpapakita. Ito po ang latest survey para sa mga nangunguna sa presidential polls kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At ang mabuting balita po kung tayo po ay mag-i-eleksyon ngayon, ang magiging presidente ay walang iba kundi sino? VP Sara Duterte! Obvious Ayan naman po wala pong patid ang sunod-sunod na survey na nagpapakita na kahit ano pang iba to kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna para maging presidente kung ang halalan ay gagawin ngayon. Dito natatakot si Romualdez. 2025. Pero syempre, ang katunayan ay matagal pang eleksyon. Mayo pa ng 2028, so marami pang po pwedeng mangyari. Bagamat, wala pa naman talagang survey na nagpapakita na hindi mananalo si VP Sara. May mga panahon na nagkaroon siya ng statistical tie kay Tulfo, pero malayo na po yun. Wala na pong statistical tie kay Tulfo kasi itong huling survey po, ito ang naging resulta. Si VP Sara ay merong siyang 31%. Okay? 31% naboboto sa kanya. 31.4%. Ang pumapangalawa po ay si Leni Robredo na kalahati lamang. 13.3. Wala pang kalahati kasi ang 31, ang kalahati niyan is Robredo 15, yung second pero si Leni po ay placer. kalahati lamang 13.3. Pero ang layo. Sinundan po siya ni Raffy Tulfo na 10.3%, ni Senator Bongo na 6.5%, Amy Marcos na 4.4%, at Bam Aquino na 3.1%. So sa ngayon po, kung magkakaroon po ng eleksyon, ang VP Sara ang landslide winner 2-1. So kung makakakuha ng 31 million na boto si VP Sara or 32 million na boto muli, ang pinakamalapit niyang katunggali ay magiging si Leni Robredo na kalahating makukuha 15 million. Now, ang mabuti pang balita rito, ni isa dun sa mga sumusunod sa kanya na malayo naman kesa sa kanyang 31.4, wala po ni isang tao ni Marcos Jr. Ito po ay validation. Kumbaga, reiteration nung naging boto ng sambayan ng Pilipino noong huling senatorial election kung saan lilima lamang na kandidato ni Marcos Jr. ang pinanalo ng taong bayan. At dun sa limang yon, wala pang galing sa partido mismo ni Marcos Jr. na PFP. So, kung ngayon ang eleksyon, wala pong kaduda-duda, with a margin of 2-1, si VP Sara ang magiging presidente. Ang problema, matagal pa po ang eleksyon. 2.5 years pa bago tayo mag-eleksyon ng Mayo of 2028. Sa pagiging vice-presidente naman po, si Senator Bongo ang naging top-notcher, bagamat ito'y 16.2% lamang. Tapos sinundan po yan ni Mon Tulfo na malapit, 14.9%. Tapos po niyan ay si Bam Aquino, 8.4%. Tapos si Senator Robin Padilla, 7.7%. Si Senator Grace Poe, 6.8%. Si Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. And Risa Ontiveros, 4.3%. So ano pong conclusion natin? Kung magkaka-eleksyon po ngayon, walang kandidato
si Marcos Jr. na mananalo bilang presidente or vice-presidente. Si Martin Romualdez. Ang pinakamalapit na po pwedeng mahalal ay ang Ramon Tulfo bilang vice-presidente. Pero si Leni Robredo, bagamat siyang pumapangalawang choice ng ating taumbayan para sa presidente, kalahati lang po ang makukuha na boto kung ikukumpira kay BP Sara. Si Martin Romualdez ibig sabihin, ang kalaban, sinusuka ng taong bayan ang kandidato ni Marcos Jr. Whether be it for president or vice president. Pangalawa, napakalayo po ng mga dilawan. Correct. Kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. Dahil kalahati lamang ang boto ni Leni Robredo sa boto ni VP Sara kung ngayon ang eleksyon. Pero dapat ba tayong maging kampante, mga supporters ng mga Duterte? Hindi po. Kasi napakatagal pa ng eleksyon. At ngayon po, pwede pang magbago. Hindi naman nagtagumpay sila sa pag-aalis kay VP Sara sa pamamagitan ng impeachment. Ang gagawin nila mula ngayon hanggang Pebrero ng 2026, kung saan po pwede sila maghain ng pangalawa na namang impeachment, babatuhin nila ng babatuhin ng putik si VP Sara. At ano pa bang hindi nila naibato kay VP Sara? Lahat naman, including ang tinatawag nilang inodoro, binato na kay VP Sara. Pero kahit anong binato nila kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna na napupusuan ng taong bayan para maging presidente. Now, bakit sinusuka ang mga kandidato ni Marcos Jr.? Obviously, dahil alam ng taong bayan na walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. Walang solusyon na naibigay sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo. Dinagdagan pa ngayon ng problema sa peace and order dahil nawala yung kapayapaan na natikman natin nung panahon ni Tatay Digong. At bakit talaga namang kahit anong kandidato ni Marcos Jr. ay wala? Well, siyempre, nandyan na rin yan yung disgusto ng taong bayan sa pangingidnap na ginawa ng Marcos Jr. kay Tatay Digong at ang pagpapadala sa kanyang sapilitan sa dahig kung saan ngayon nakakulong itong si Tatay Digong. Kaya malinaw po kung talagang ngayon ang eleksyon, sinuka na ng taong bayan ang kandidato ng Marcos Jr. Tama. Paano naman ang mga dilawan? Well, ang mga dilawan, kalahati ng boto ni VP Sarang makukuha. Nakiabay lang sila sa mga loyalista. At sa lahat ng mga dilawan, ang pinakamalakas na kandidato nila ay si Leni Robredo pa rin. Kaya lang, hindi pa nangyayari sa ating kasaysayan na isang natalo na para sa posisyong presidente ng pangalawang beses pagsubok ay nanalo. May mga ganyan sa posisyon ng senador. Si Ontiveros, sa pangatlong attempt, tsaka niya nakuha yung posisyon ng senador. Pero wala pa pong tumatakbo na natalo ng presidente na sa pangalawang pagtakbo niya ay nanalo. Ang pagkakaalam ko nga lang sa ating kasaysayan nung kailan lamang, si Ping Lacson lamang ang 2 beses tumakbo na ng presidente at hindi nasungkit. Pero hanggang ngayon naman po, siya ay miyembro ng Senado. So, ang mensahe dyan ay may konting boto pa rin ang mga dilawan. Siguro hindi lang konti, no? They continue to be a force to contend with. Ako naman, naninindigan ako na talagang ang boto ng Pilipinas ay hati sa 3. Ang mga Duterte, ang mga Marcos, at ang mga dilawan. Nung nagtambala ng Marcos at Duterte, nakita natin na 32 million ang bumoto kay Inday Sara Duterte. Pero kung titignan mo naman ang boto ni Amy Marcos, sapat lamang para maging number 10 sa eleksyon. So, tingin ko, ang Marcos vote talaga ay around 16 million. So, 16% ng botante rin, ang sang-ayon dito sa survey nito, ang boboto kay Leni Robredo, no? So, kung 16% yan, sandali po, ako compute natin, kung 16% yan, naboboto, dali yan, titignan po natin yung 16%. Oo. Ang prediction natin na makukuha niyang boto ay, ito po tinitignan po natin, mabilis lang sa Google, okay? Well, ang sa 2025 po, 55.5 million ang bumoto, 83%. Kung 16.5, makakakuha si Leni ng 8 million, 880.
At dahil si Inday Sara ay Estimated lang doble yan, niyan, estimated. mahigit kumulang 16 to 17 million ang makukuhang boto ni Inday Sara. Pero ito po ay rough estimate lamang. Kasi ang, tignan natin 31.4% of 55 million. Ilan po ang expected boto niya? Yan, okay? Ito po expected boto ngayon ni Inday Sara kung siya ay 16.5 million as against 8 million ni Leni Robredo. So yung 8 million na yan, mukhang solid na po yan. So ang aking namang paninindigan, politics is addition. Bagamat meron ng 16.5 million votes ngayon si Inday Sara, para panigurado, at yan din naman ng more or less boto na nakuha ni Tatay Digong, kinakailangan makakuha pa siya ng boto sa ibang mga kampo. Pero ngayon, napakadami pong undecided. Yan po ang totoo, no? So, mahigit kumulang 16% ng ating mga botante or 8 million ay undecided pa rin. So, meron talagang pinaglalabanan na 8 million. Nakatumbas din ang boto ni Leni Robredo na kapag nakuha lahat yan ni Leni, po pwede siyang manalo. Pero, chances are, mahirap namang makuha ni Leni lahat yung undecided na 18%. Sabihin na nating maghati sila, si Inday Sara will still have around 24 million at si Leni Robredo would have around 12 million votes. Pero, nasan ngayon ang boto ng mga Marcos? Well, tingnan po natin magkano ang boto ni Amy Marcos, no? Ang boto ni Marcos na Amy ay, tingnan po natin, ha? Ito yung indication natin na kung gaano kadami ang diehard ng mga Marcoses, no? Noong 2022, 17,270,000. At ang boto ni Amy ay dito sa huling eleksyon ay tignan po ha, in 2025, no? Ang boto niya, dati kasi yung huling eleksyon 17 million. Pero tingin ko itong eleksyon nito, bumaba siya. At, ay, naku, ba't ganyan yan? Okay? 2025, yan, ha? Anyway, ano siya, no? Nung sa 19th Congress, siya ay 17 million votes, no? Mga 31.4. Well, ganyan naman po talaga ang boto na kinakailangan ng senador. Kinakailangan at least 30% of the votes, no? So, sabihin na natin na talagang merong boto talaga ang Marcos na 15, may boto rin ang Dilawan na 8, at ang Marcos naman ngayon po, ang Duterte po ngayon, meron talagang solid na 18, pero dahil nga po ngayon ay 31% siya, malaki talaga. Sure na yung 18. Samantalang si Leni Robredo, 8 pa lang. Pero meron kasing undecided na 8 na po pwedeng mapunta kay Leni, pero malabo naman na lahat yun pupunta kay Leni. Now, so kung magpapatuloy ang trend, walang kaduda-duda pagdating ng 2028, Sara Duterte ang magiging presidente. Anong mga banta sa magpagiging presidente? Ito na yung banta, ha? Unang-una, ang paghihimasok ng Amerika. Yan. Alam natin na sa kasaysayan ng buong mundo, naghihimasok talaga ang mga Amerikano sa mga bansang meron silang pang-nasyonal na interes. Anong pang-nasyonal na interes sa mga Amerikano dito sa Pilipinas? Well, ginagamit nila ang Pilipinas bilang ang single warship or aircraft carrier. Kaya naman tayo binili ng mga Amerikano sa Espanyol for 20 million sa Treaty of Paris ay dahil nga nais nila magkaroon ng foothold. Kumbaga, jumping ground for the whole of Asia. Dahil ang Pilipinas, ang unang-unang landmass na makikita mo, pag ikaw ay tumawid ng Pacific Ocean galing sa Amerika, at ang Pilipinas ay katabing-katabi ng China. Well, bukod sa China, syempre, tayo rin ang jumping board to the rest of the Far East. Kasama na dyan ang Southeast Asia at ang India at ang mainland Asia. So, ang interes ngayon ng mga Amerikano, by hook or by crook, gamitin ng Pilipinas pag nagkagulo pagdating sa issue ng Taiwan. At base sa mga deklarasyon ng mga American officials, mukhang papunta na tayo doon. At ito namang si Marcos Jr. ay nagsalita na the Filipinos must be willing to die for Taiwan. Naku, sino naman talagang magulang na papayag na mamatay ang kanilang mga anak sa isang digmaan na wala namang kinalaman sa Pilipinas?
lalong-lalo na ang Taiwan naman ay talagang kinikilala natin na kabahagi talaga ng China. Pero ang punto natin dito, kapag ang Amerikano ay magsabi na ayaw na nila ng Duterte dahil sa panahon ni Tatay Digong, ang binigyan ng importansya ng ating Tatay Digong ay ang interes ng Pilipinas, well, magkakaroon ng napakalaking banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. At wag po kayo magkakamali ha, talaga po nagkaroon na ng ruling ang International Court of Justice, ang World Court doon sa kaso ng Nicaragua versus USA na talagang pati dahas ay ginamit ng mga Amerikano para patalsikin ang isang gobyerno na hindi friendly sa kanya. At ito nga yung Sandinista government ng Nicaragua nung panahon na yon, tinatarget nilang patayin ng mga leaders, binobomba nila mga pier at nagbigay pa ng pondo at ng armas sa isang revolutionary group para mapabagsak ang gobyerno ng Sandinista sa Nicaragua. So hindi talaga malayo na maghimasok ang mga Amerikano kasi ganyan ang ginagawa nila, hindi lang doon sa Nicaragua, kundi iba-iba pang parte ng Latin America. No? Na ewan ko ba kung bakit, talagang mahilig sila maghimasok doon sa mga bansa na naging sakop din ng Espanyol. And unfortunately, kasama dyan ang Pilipinas. So ang numero unong banta sa pagiging presidente ni Inday Sara Duterte ay mga Amerikano. Kung ang Marcos Jr. ay maging tapat na sunod-sunuran sa mga Amerikano, sa kagustuhan ng mga Amerikano na gamitin ang Pilipinas para sa giyera nila laban sa China na magmumula dahil sa paglusob ng mga Chino sa Taiwan, baka maghimasok ang mga Amerikano at ipanalo ang kandidato ng Marcos. Now, dahil wala naman tayo nakikita ang kandidato ni Marcos, sino kaya ang pupwedeng gamitin ng mga Marcos para labanan si Inday Sara Duterte? Well, ang sagot dyan, siyempre, ay hindi manggagaling na sa hanay ng mga Marcos. Tingin ko, kahit gustuhin man ni Tambaluslos na siya ang sumunod na maging mamuno o presidente ng Pilipinas o mamuno ng Pilipinas, alam ni Tambi na wala siyang kapag-asa sa eleksyon. Kaya ang gagawin siguro ni Tambi, isusulong niya yung charter change para siya ay maging prime minister. Dahil alam niya na bilang two-time senator na, kayang-kaya niya maging prime minister kung ang pipili lang ng prime minister ang mga miyembro ng parliament o mga kongresista sa ngayon. Pero kung eleksyon ang pag-uusapan, kahit anong daya nila, hindi nila mapapanalo si Tambaluslos. Kasi ang layo-layo nga, 1 or 2% lang ang nakukuha niyang boto. So sa tingin ko, hahanap ng ibang kandidato ang Marcos para makipag-alyansa muli sa mga dilawan gaya ng ginawa ng mga Marcoses dito sa huling eleksyon kung saan nanalo ang Bam Aquino at ang Francis Pangilinan dahil nga nakipag-alyansa sila sa mga dilawan. Bakit ko sinasabi na nakipag-alyansa sila at itong dahilan kung bakit naging number 2 at number 4 si Bam at si Francis Pangilinan? Well, simple lang. Yung dating executive secretary ni Noynoy Aquino ay naging law partner ni Lisa Araneta Marcos. At siya ang nagiging tulay para sa alyansa ng Dilawan at ng Marcoses. Alam ko, napakahirap maintindi niyan. Dahil ang pinaghihinalaan talagang pumatay kay Ninoy Aquino ay si Marcos. Bakit ngayon sila nagsasabuatan? Well, ganyan talaga ang politika. Gaya na aking nasabi, talaga ang Pilipinas ay 15-15-15. No? Kumbaga, 15 million, Digong Die Hard, 15 million, Marcos, 15 million, Aquino. Mananalo dyan kung sino ang magsabuatan o magsanib puwersa. Nung hiling eleksyon, nagsanib puwersa ang Duterte at ang Marcos, kaya overwhelming ang victory. Pero itong eleksyon nito, dahil nagsanib puwersa ang Dilawan at ang Marcos, na naging number 2 ang Bam Aquino at number 4 ang Francis Pangilinan. So chances are, magkakaroon muli ng sabwatan between Marcos and the Yellows at sinong kandidato. Well, sa tingin ko, hindi po pwede si Leni Robredo. Bakit? Mga dilawan ni halik sa Amerika yan. Nasabi ni Leni nung eleksyon para sa Vice President at eleksyon para sa Presidente laban kay Marcos Jr. At tingin ko, aayaw din si Leni ng pagsasanib puwersa. Sa tingin ko, walang kinalaman si Leni Robredo nung sa pagsasanib puwersa na naging resulta, ang naging resulta ay ang pagna-number 2 at number 4 ni Francis Pangilinan. Ha? Pansinin niyo po ha, ang Bam Aquino hindi tumakbo sa ilalim ng Liberal Party. Bumuo siya ng sarili niyang partido. Ang tanging tumakbo sa ilalim ng Liberal Party ay ang Kiko Pangilinan. At tingin ko ang dahilan kung ba't hindi tumakbo under Liberal Party si Bam Aquino ay dahil alam niyang mahihirapan siya makipag-alyansa sa mga Marcoses kung siya itatakbo sa Liberal Party.
Kaya gumawa siya ng bagong partido, ewak ba kung ano yung pangalan ng partido niya. Pero yun ang partidong ginamit niya sa kanyang kandidatura at siya ituloy naging number 2. Number 2 kay Bongo. Pero yung pagiging number 1 naman ni Bongo ay patunay na talagang sa ngayon, hindi mo maietsipwera ang mga Duterte sa politika. At sila talaga ang dominant force ngayon. Ang pinag-uusapan natin sa 2028, ano yung mga banta laban kay Inday Sara Duterte, ang paghimasok ng mga Amerikano, dahil pwedeng sabihin ng mga Amerikano na ayaw na namin sa kahit sinong Duterte. At pangalawa, yung pagsanib puwersa nga ng Dilawan at ng mga Marcoses. Sino ang pwedeng maging common candidate ng Dilawan at ng mga Marcoses? Ang sinasabi ko, baka hindi po pwede si Leni Robredo dahil hindi siya papayag na makipag-partner sa mga Marcoses na talagang kinutsa-kutsa niya ng 2 eleksyon. So ang mga kandidato, isa-isahin natin. Siyempre, ang highest ranked senator nila, Bam Aquino. Ang advantage ni Bam Aquino ay meron siyang name recall dahil siya ay pamangkin ni Noynoy Aquino at ni Cory Aquino. No? At pinsambo ni Noynoy Aquino. No? Now, nandyan din ang Risa Ontiveros. Pero kung mapapansin nyo, napakababa nila sa survey. Okay? Si Bam Aquino napakalayo sa survey. Wala nang chance yan. In fact, single digit lang si Bam Aquino. No? Parang ilan ba yung binasa ko kanina? Nawala naman dito. No? Bakit ba nawala yung aking binabasa kanina? No? Nandito na sana yung aking binabasa na wala pa. No? Ako kanina. Bagamat siya naging number 2, ang karanasan talaga naman natin, miski yung mga nagta-top notcher na number 1 senador, hindi na nanalo bilang presidente. Sino ba yung mga tumakbo ng number 1? Well, Jovi Aquino, Jovi Salonga. Yan, number 1 yan, ilang beses. Siya yung may record na pinakamaraming beses na tumakbo na number 1 na senador, pero hindi nanalo bilang presidente. Sino pa? Loren Legarda, ilang beses na yan nag-number 1, pero hindi nanalo rin bilang isang vice president. At syempre si Grace Poe, ilang beses na rin yan nag-number 1 sa senator, pero hindi rin nanalo bilang vice president. So hindi sapat na batayan yung performance mo as senator. Bakit? Kasi syempre, isa ka lang sa 12 na binoboto. At kapag ikaw na may tumakbo ng presidente or vice president, chances are hindi naman maraming kandidato. So talagang buhos ng boto. Pero tignan natin kung sino pa yung mga pupwede. Si Risa Ontiveros, masyadong malayo rin. Okay? Gaya ni Bam Aquino. Sa tingin ko, kung hahanap ng common candidate ang Marcos at ang Dilawan, ito ay labas kay Bam Aquino at kay Risa Ontiveros. Ang tingin ko, hahanap sila ng iba na hindi masyado Marcos, hindi masyado Dilaw. At ang tingin ko, ang posibleng maging common candidate ng Dilaw at ng Marcos ay si Chis Aquino. Chis Aquino tuloy. Chis Escudero. Bakit? Unang-una, ang ties si Chis Escudero sa mga Marcoses, ang tatay niya, Secretary of Agriculture. At alam natin, malapit na malapit. Pero baka hindi mo na-update ang sarili mo, spokes, na may demolition job na nangyari ngayon kay Chis, na ang hinala nila ay galing sa House of Representatives. Alam na natin. Kay Liza Araneta Marcos. At kung napapansin nyo, si Liza Araneta Marcos ang law partner ni Jojo Ochoa at mukhang si Liza Araneta Marcos ang gumagawa ng mga political decisions. Pangalawa, ano naman ang ties niya sa mga Dilawan? Siya ay kababayan ni Leni Robredo. At ibig sabihin yan, ang buong Bicolancia ay boboto sa kanya. Pero dahil siya ay kababayan ni Leni Robredo, hindi malayo na ikampanya rin siya ni Leni Robredo para maging presidente. And with the help of Leni Robredo, pwede siyang manalo sa Western Visayas, yung Iloilo at Negros na baluarte ng mga Dilawan, at yung mga lugar sa Luzon, gaya ng Pangasinan, Batangas, Laguna, and Quezon, na malakas ang mga Dilawan. So pag nakuha yan ni Chis, yung karamihan ng Balance Luzon at malaking bulto ng Metro Manila, ang Bicol Region at ang Northern Luzon na baluarte pa rin ng mga Marcoses, sa tingin ko, malakas ang tsansa na makalaban kay Inday Sara Duterte. Pero siyempre, yan ay isang uphill battle. Ang problema sa mga supporters ni Tatay Digong at saka ni Inday Sara Duterte, ang layo pa nga ng 2028. At ang nakaupo ay ang mga Marcos. So, meron pa silang 2 pang budget na ipapasa
na pwedeng gamitin laban kay Inday Sara Duterte. At bagamat nakaupo si Inday Sara Duterte, kung ikukumpara mo ngayon ang budget ni Inday Sara Duterte sa budget ni Leni Robredo, ang laki ng liit. So ibig sabihin, hindi rin magamit ni Inday Sara Duterte ang budget niya as Vice President para mangampanya for 2028. At ang problema nga niya, nakakulong ang tatay niya ngayon, kaya hindi siya talaga makapagkampanya ng todo para sa presidente. So ang tingin ko, bagamat mababa rin si Cheese sa mga survey ngayon, Cheese is making the right moves now dahil pinapakita niya sa taong bayan na siya ay independyente. Paano niya napakita yan? Doon sa kanyang posisyon sa impeachment. Hindi siya lantaran na naging Dilawan at Marcos dahil hindi nga siya pumanig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. At dahil dyan, meron din siyang simpatsya na nakuha sa mga loyalist ng mga Duterte. Kasi ginamit niya yung kanyang pagiging independyente para matigil ang pagsulong na impeachment na alam naman natin ay ginagamit bilang sandata laban sa politika ng mga Duterte ng mga Marcoses. At dahil dyan, sa tingin ko, maraming independyente na baka tumingin sa panig ni Cheese Escudero pagdating ng eleksyon. At itong mga independyenteng ito na bumoboto naman traditionally para sa mga dilaw ay pupunta kay Escudero. Now, hindi pa po lumalabas ang numero kung gaano ang itataas ni Cheese Escudero sa survey sa pagiging presidente. Pero kung titignan niyo po yung approval and trust rating ng mga namumuno sa ating bayan, nakasama si Marcos Jr., si Inday Sara Duterte, si Cheese at si Tambi at si Chief Justice Esmundo, ang pinakamalaking taas po sa approval at trust rating ay si Cheese Escudero. Dahil nga po dun sa kanyang pinakita na pagiging independyente at pinakita yung kaalaman sa batas. Sapat ba yan para malamangan ng Inday Duterte? Sa ngayon, malayo. In fact, napakalayo ni Cheese doon sa latest survey na aking binasa. Kumbaga, kinakailangan talaga siya mag-double time. Pero kung maraming issues gaya ng impeachment na mapapatunayan ni Cheese yung kanyang kaalaman sa batas at yung kanyang leadership qualities kasi nakabuo siya ng majority of 19 na tutol sa impeachment. Na alam natin ay talagang mahirap magawa. Bakit? Kasi alam natin na ang presidente mismo ang nasa likod ng impeachment. Pero nagawa ni Cheese na kumbinsihin o i-deliver yung 19 votes para tutulan nga yung impeachment. So hindi rin natin matatanggal yung katotohanan na meron ding mga nasa kampo ni Duterte na napansin ang pagiging independyente at saka yung kaalaman ni Cheese sa batas na talagang refreshing. Dahil kung ikukumpara nyo kay Marcos Jr., wala talagang alam na sa batas si Marcos Jr., wala rin siyang alam na gagawin pagdating sa bagyo, wala rin siyang alam na gagawin pagdating doon sa pagkalugi ng GSIS. O nga pala, bago ko makalimutan ha, yung bagyo, ang sabi ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Nung lumabas ang katotohanan na nalulugi ang GSIS, ang tanong na naman ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Siyempre po, naabala ang publiko no, kapag nalugi ang GSIS dahil dyan nakasandal yung mga retiradong empleyado ng gobyerno. Exactly. Na buong buhay. Kaya nga, nagngangak-ngak na itong si Rowena Guanzon eh. Ay nila, linaan sa pagsisilbi sa bayan, baka mamaya wala na silang matanggap na pensyon dahil nga lumalabas na kung saan-saan nag-i-invest ang GSIS, pati doon sa mga sugal na mga nalulugi. Okay, so, ayan na nga, no? As basing sa analysis po ni Attorney Harry Roque ay ang magiging malakas na kalaban ni VP Sara ay posibleng si Cheese Escudero. Ay para sa akin malabo na. Okay? Ako, direkta na tayo ha. Conclusion na tayong kaagad. The only way na matalo nila si VP Sara sa 2028 ay ma-impeach nila. Kung magtagumpay silang ma-impeach kasi meron pa naman silang 3 taon, ay sigurado na yan na tatakbo si Martin Romualdez. Na wala siyang kalaban. Diba? Pero, hindi pa naman dyan nagtatapos kasi kung tatakbo itong si Martin Romualdez, tatakbo si Cheese Escudero,
at si VP Sara ay na-impeach. Siyempre kung ma-impeach siya ay hindi siya makatakbo. So ang tanong, sino ang pambato ng mga DDS? It's either, for me Bongo. Pwede si Bongo. Yun ang aking pinakauna. Bongo. Pangalawa, ito lang sa akin choice ko to pwedeng si Marcoleta. Pwedeng si Marcoleta ang tatakbo. At basta i-endorse lang ni VP Sara. At kung mangyaring pumalpak sila sa impeachment at hindi ma-impeach si VP Sara, ang gusto kong unang magtandem, ito yung pinakauna kong gusto na magtandem. Si VP Sara ang tatakbong presidente at ang magiging vice president niya ay si Senator Bongo. Yun ang aking unang choice. Sa ngayon sa ngayon. Yun ang unang choice ko. Okay? So, leave your comments. Ano ang masasabi niyo patungkol dito? Have your opinion. Usap tayo sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at malalaman nila ang katotohanan. At sa ngayon lang, mga audience dito nanood, kung ngayon ka lang nanood, okay? Mag-subscribe na po, please. Mag-subscribe na. Kasi libre lang ang mag-subscribe. At kung nakasubscribe kayo, updated pa kayo, okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. Mabuhay and God bless sa inyong lahat, no? At God save the Philippines. Bye-bye.